Sa Banga, South Cotabato, patay nang nakita ang isang dalagitang 16 anyos na ilang araw nang nawawala. Ang masaklap, nakasilid sa sako ang biktimang si Barbie Inocencio. Ayon sa pulisya, nakagapos ang mga kamay at duguan ng suot na uniforme ng biktima. Pinaanod pa raw sa ilog ang dalagita pero sumabit ito sa footbridge kung saan siya nakita. Itinuturong suspect ang karelasyon ng ina ng biktima na si Richard Gumilid. Taong 2019, isang kaso ang naging pinag-usapan sa social media at sa mga pahayagan dahil sa isang insidente na naganap sa South Cotabato na itinuturing na isa sa puntahan ng mga turista dahil sa taglay na kagandahan ng ilang mga pasyalan at mga pagdiriwang na maituturing na tunay nitong yaman. Isang balita ang gumimbal sa mga mamamayan kung saan isang 16 na taong gulang na dalagita ang natagpuan sa isang irigasyon sa bayan ng Banga, South Cotabato na wala ng buhay. Naging usap-usapan din ang kinahinatnan ng sospek nang subukan nitong manlaban sa mga pulis. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa biktima? Paanong humantong sa madilim na pagtatapos ang masaya at maayos sanang pag-abot ng pangarap ng isang dalagita? Kung anuman ang mga ito, alamin at tunghayan natin sa susunod na bahagi ng ating istorya. Pero bago natin sagutin yan, kung bago ka pa lang sa ating channel, ay inaanyayahan kita kaibigan na mag-subscribe sa ating channel at i-hit ang notification bell para ma-notify ka sa ating mga susunod na episodes. Salmo 82:3-4. Bigyan ninyo ng katarungan ang mga dukha at ulila. Ipagtanggol ninyo ang karapatan ng mga nangangailangan at inaapi. Iligtas ninyo ang mahihina at mga nangangailangan mula sa kamay ng masasama. Ika-4 ng Disyembre taong 2019, pasado 2:00 ng hapon ay nakatanggap ng ulat ang Banga Police Station kaugnay sa natagpuang katawan ng isang babae sa irrigation canal sa Purok, Bagong Silang, Barangay Punong Grande sa Banga, South Cotabato. Nang tunguhin ng mga pulis ang nasabing lugar, marami ng mga tao ang nakapalibot sa katawan at doon nga ay dinatna nila ang isang sako na kulay puti at ang nasabing sako ay naglalaman ng isang wala ng buhay na katawan ng dalaga at nakagapos ang mga kamay at nakasuot pa ng uniforme ng Notre Dame School. Sinasabi na ang biktima ay kinilala bilang si Barbie Inocencio. Agad na nakipag-ugnayan ang mga pulis sa tanggapan ng soko dahil sa wala umano silang natagpo ang bakas ng sugat sa katawan ng biktima. Ayon sa chairperson ng lugar, umaga pa lamang ng araw na iyon ay ilang mga residente ang nakapansin sa nasabing sako na palutang-lutang sa lugar. Ngunit dahil sa pag-aakala na basura lamang ang laman ng sako ay binaliwala na lamang nila iyon. Nang mapansin naman ng ilang lalaki ang pares ng paa na lumabas sa sako ay agad silang nabahala at dali-dali nila itong ipinaalam sa mga kapulisan. Sinasabi na si Barbie ay huling nakitang buhay noong ika-1 ng Disyembre sa isang bakery kung saan noong mga sandaling iyon ay suot pa nito ang kanyang uniforme. Ayon sa ina nito, hindi nakauwi ang kanyang anak galing sa eskwelahan. Kaya naman, nag-alala na siya at kinabukasan ay inireport niya sa mga kapulisan ang pagkawala ng kanyang anak. Nagsimulang magpakalat ng mga flyers ang mga kaibigan ni Barbie at nagbabakasakali sila na baka may nakakita kay Barbie at may makapagtuturo sa kanila ng lugar na kinaroroonan nito. Ang nasabing panawagan ay agad din nilang ipinakalat sa social media upang mas mapadali ang kanilang paghahanap. At noon ngang ika-4 ng Disyembre ay natagpuan na ito, ngunit wala na itong buhay at nakasilid pa sa isang sako. Ayon sa paunang investigasyon na isinagawa, maaaring buhay at humihinga pa si Barbie nang sandaling ito'y isinilid sa sako at ipinaanod sa kanal. Ngunit hindi na nito nagawa pang mailigtas ang kanyang sarili dahil sa ang mga kamay nito'y nakatali. Ayon din sa resulta ng otopsiya na isinagawa ng medical legal officers ng SOCO, nakitaan ito ng sugat sa leeg at ulo at iyon marahil ang sanhi ng tuluyan nitong kawalan ng buhay
Bukod pa sa suffocation, nakitaan din ito ng laserasyon sa maselang bahagi ng katawan nito. Nagbigay naman ng 600,000 piso na pabuya sa kung sino man ang makapagtuturo sa pagkawala ni Barbie. Kabilang narito ang 200,000 pesos na mula sa mayor ng Banga at 200,000 pesos mula sa isang negosyante na nakabase sa South Cotabato City. Sa isinagawang pagtatanong ng mga investigador, nagawa nilang makapanayam ang mga testigo at napag-alaman nila na ang huling tao na nakitang kasama ng biktima bago ito tuluyang mawala ay ang 31 taong gulang na negosyante at residente ng Barangay Calawag 1 na si Richard Gumilid Rompo na sinasabing karelasyon umano ng ina ni Barbie. Ayon sa mga pulis, inimbitahan nila si Richard sa kanilang istasyon noong 5 ng Disyembre para sa ilang mga katanungan, ngunit hindi sila nito pinaunlakan. Nagawa ring ma-recover ng mga pulis ang sasakyan na huling sinakyan ni Barbie sa isang talyer at doon ay sinasabing nagawa nilang makakuha ng ilang hibla ng buhok na hinihinalang nagmula sa dalagang biktima. Nakakuha rin sila ng ilang mga ebidensya na magdidiin kay Richard. Gamit ang mga ebidensya at mga nakalap na impormasyon na nagsasabing ito ang nakitang huling kasama ng dalaga, napilitang magsagawa ang mga kapulisan ng aksyon upang arestuhin ito, kung saan ay isinagawa nila ito noong ganap na ikadalawa ng madaling araw sa bahay nito. Isinagawa nila ang hakbang upang maiwasan na may madamay na mga sibilyan na nakikiusyoso sa gagawing operasyon. Ang operasyon ay isinagawa ng Police Regional Office 12, Intelligence Division at Special Operations Group ng Banga Municipal Station. At ayon kay General Corpus, tumanggi si Richard na makipag-ugnayan at makikoopera sa operasyon at nagawa pa nito umanong bumunot ng armas upang manlaban. Ngunit bago pa man ito makalaban ay pinaputokan na ito ng baril ng mga pulis na siya namang naging dahilan ng agarang pagkawala ng buhay nito. Ang naging pagkawala ng itinuturing na person of interest sa kaso ni Barbie ay mariing tinuligsa ng kanyang pamilya, kaibigan at mga kamag-anak dahil ayon sa kanila, hindi umano magagawa ni Richard ang mga alegasyong ibinibintang sa kanya. Ayon pa sa kanila, huling beses umano na nagtungo si Richard sa bahay ni na Barbie upang kunin lamang ang sasakyan nito at matapos umano iyon ay hindi na ito umalis pa ng kanilang bahay. Dagdag pa nila, pinaslang ang kanilang kapatid dahil lamang sa 600,000 piso na pabuya at hindi totoo na may hawak itong granada noong madaling araw na nangyaring operasyon kung saan napaslang ito. Naging usap-usapan din ang sabi-sabi na may kaugnayan umano ang mismong ina ni Barbie sa nangyaring pagkawala nito at sinabi rin na ito'y nagdadalang tao at dinala ito upang magpalaglag. Subalit ang nasabing alegasyon naman ay mariin na pinasinungalingan ng mga investigador. Sa kabilang banda, mariin naman tinuligsa ng pamunuan ng Notre Dame ang naging pagkawala ni Barbie Inocencio, dahilan upang mabilis na kumalat sa social media ang kanyang mga larawan na may mga nakasulat na #JusticeForBarbie. Ang biktima ay inihatid sa kanyang huling hantungan noong 17 ng Disyembre taong 2019 at kahit pa man nailibing na ito, ang mga opinyon ng mga tao kaugnay sa pagkawala nito ay hati pa rin. Naniniwala ang marami na walang ina ang gagawa ng isang kilos o isang bagay na maaaring ikapahamak ng kanyang anak. Kaya naman, kung anuman ang katotohanan, ang lumikha lamang ang siyang nakaalam. Sinasabi rin na ang kaso ni Barbie ang naging dahilan upang pag-usapan ang hatol na pagbawi ng buhay sa may sala dahil sa hindi makataot, hindi makatarungang tinanggap nito. Sa huli, naisara na ang kanyang kaso at marahil sa mga sandaling ito'y tahimik na rin ang kanyang kaluluwa dahil na rin sa wala ng iba pang mabibiktima ang taong gumawa ng krimen sa kanya. Sa murang edad, nakaranas ng karumal-dumal na insidente si Barbie dahilan upang mawakasan ang pangarap nito. Na-question din ang kanyang ina, ngunit sa huli, nanaig pa rin ang paniniwalang walang ina ang magpapahamak sa anak na mula sinapupunan ay inalagaan na niya. So ngayon, alam mo na ha.